Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Mula sa ating issue na ating tinunghayan sa linggong ito ay hinggil sa safe community on getting criminals out of street according to our Chief PNP Torre. Yan. Ayon sa ating PNP Chief Nicolas Torre III, ang kanyang directive sa ating kapulisan ay tanggalin ang mga kriminal sa kalye at bigyan ng kaayusan at ligtas na komunidad ang bansa. Base na rin sa kautusan ng ating Pangulong Marcos. Yan. So yun, yung directive ng ating Chief PNP ngayon, tanggalin ang mga kriminal sa kalye. So yun, direct na base na rin sa kampanya ng ating Pangulong Marcos sa kanyang Bagong Pilipinas for a safe community. So nais iparesto ng ating Chief PNP ang mga kriminal sa kalye. Gayunman, wala naman itong kota sa mga aresto ng ating mga kapulisan. So ang nasa aming pang-aresto ay dapat na ayon naman sa police procedure, human rights, at sinisiguro ng ating Chief PNP na aarestuhin lang ito at walang pang-salvage na mangyayari o killings na maalis ang kriminal sa kalye. So yun, ayaw din niya na mayroong paninet up o yung traffic charges na gagawin ng ating PNP para lamang na makapang-aresto sa kalye. So yan, ang nais ng ating Chief PNP ng ating administrasyon para magkaroon tayo ng safe community is to arrest ang mga kriminal sa kalye. So yun. Pero according to human rights man daw at wala pang abuso na gagawin. So sana maasahan natin ang ating direktibang ito ng ating Chief PNP sa lahat ng mga kapulisan na sila ay aayon sa police procedure, human rights at no killings sa pang-aresto na gagawin. Yan. At walang gagawing traffic charges to arrest a criminal at talagang criminal yung nang arrestin para matanggal yung mga criminal sa kalye. Yan. So ayon pa rin sa ating Chief PNP ay ang responde ng ating kapulisan ay aabot na lamang sa 5 minuto kung tatawag sa hotline 911. Ang nais na ito ng ating Chief PNP ay magsisimula sa Metro Manila hanggang sa maipatupad na ito nationwide. At ang pagpapatupad ng modernong police actions ang nais isulong ng ating Chief PNP. Yan. Dito sa nais na isulong ng ating Chief PNP na modern police action ay nais niya 5 minutes lang pagtawag natin sa 911 kung mayroong reklamong kabuluhan, krimen. So in 5 minutes yan, naka-out na naka-respond din na ang ating mga kapulisan. Dahil kung saan nais ng ating PNP ay yung police visibility, yung makilos ang ating PNP sa police visibility niya doon sa ating community. Hindi sila basta-basta nakatenga doon sa mga presinto. Gusto nila, ayun, naka-moving yung ating mga pulis sa kalye para maghanap ng mga kriminal at hindi sila nakatenga doon sa mga presinto, yung siguro yung mga presintong yung mga outpost sa mga iba't ibang mga police precinct, not just in yung siyempre yung mismong pinakang head office nila, no, yung parang gano'n. So talaga naman siyempre hindi pwede mawala ng tao yun. So ngayon ay nais niya na yun, yung ating mga pulis yan, nagpapatrol, foot and with vehicle para bantayan ang ating lipunan. Yan at so yun, ganun kabilis ang mangyayari, 5 minutes na. Pero sa Metro Manila muna yun para ma-actionan yung ating mga kriminal na yan. So ngayon, ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotion, yung ating Anti-Criminality Promotions, ay maring sumusuporta sa mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatang nasa association ito ng pagtatanggal ng mga kriminal sa kalye at agarang aksyon ng pulis
tatawag sa 911 ay ating isinasaboses sa akbangin na ito ng ating kapulisan mula sa ating Chief PNP ang lighting na pagpapatupad ng POP at human rights in suppressing criminal on the streets yan. So, sana maigting niyang ipatupad din yung police operating procedure at human rights-based policing o yung human rights in police action. So, operation ng ating police o servisyo ng ating police na dapat ipatupad yung mga bagay na yan para maging mahusay ang ating PNP in suppressing criminals yan. At umasa tayo na walang behind abuses dito o mauwi ito sa killings ng mga suspected criminals in acts of crimes or under investigation. So sana umasa tayo sa ating PNP, sa ating kapulisan na walang behind abuses na maaaring gawin na magkaroon ng mga killings na maaaring mangyari. Ang malabag na naman yung karapatan ng tao po sa aksyon na ito ng ating PNP to arrest the criminals in the street, no? Baka yung manlalaban po muna naman yung mga criminal on the street in any kind of crimes, tapos ayun may killings na naman. So sana wala naman at marespeto yung karapatan, mabitbit sila doon sa korte at maliti sila ron. Yeah. So we hope sundin ng ating kapulisan ang directives ng ating bagong Chief PNP na walang aabuso ng pang-frame up o set up kagaya ng pagtatanim ng ebidensya, etc. o travel charges para lamang maka-aresto ng kriminal at sundin nila at kanilang respeto at sundin ang panuntunan ng POP at human rights-based policing. So yun. Sana suportahan ng ating PNP yan at particular yung pagtupad ng POP at human rights-based policing at siyempre walang set-upan, walang frame up, walang tanggap charges, basta kinakailangan accurate and makatotohanan at transparent ng ating pulis na arrestin yung talagang tunay na kriminal. Yan. At hindi yung tatamnan ng mga kagaya ng droga, tatamnan ng mga ebidensya na ito ay kriminal o paparatangan sila na kriminal sila para damputin, etc. Yan, para hindi ng isang tao to arrest them. Yan. So, ang taong bayan naman ay itawag sa hotline 911. Ang anumang krimen sa komunidad na ito ay maaksyonan o wika nga, acts of crimes na dapat aksyonan at hindi basta hinalalamang at paninira. So, yun. So, yung ating mga kababayan, ating boses din sa kanila na tumulong sa mga magitan ng pagre-report sa hotline 911. O sino man, kung kayo man or sino man yung nakita nyo na ginagawa ng krimen, itawag sa 911. But siguraduhin na hindi nyo malalabag yung karapatan ng kapwa-tao nyo na naninira lang kayo o nag-ihinala lang na wala naman talaga nangyayari gulo. Diba? At maging accurate sapagkat hindi na mabuti ang idudulot ng inyong maling report at reklamo. So, maging transparent, no, makatotohanan yung ating mga kababayan in helping our community, helping our government in suppressing criminals. Dapat makatotohanan totoong kriminal yung inyong i-reklamo o i-report. O hindi basta kayo nahinala na ang pangit lang ng pagmumuka. Diba? So dapat talagang ito ay mayroon ka talagang nakikitang krimen o act of crimes talaga at kung kayo nahinalaman, dapat ito ay talagang makatuwiran. Pero kung hindi, huwag na lamang sapagkat maabuso lamang ang taong inyong inareklamo or siyempre masisira ang kanyang credibility, mapapahiya siya kung ano-ano ang maaaring kapahamakan na abuti ng tao na gusto mo ay kayo na hinala lamang siya at wala na naman talagang act of crimes. Diba? Mga bagay, halimbawa, diba? O halimbawa, mayroong tao nakabaril, napapaikot-ikot sila sa bahay. So, maaari siguro kayo na hinala yun kung alam mo namang hindi naman taga-ron yun, bakit may baril papasok doon? So siguro, halimbawa, naka-armalite pa or whatsoever, o maliliit na baril, bakit ka papasok sa bakuran ng may bakuran, may baril ka? Report mo, di ba? So siguro mga ganong kahina-hinala ay maaari mo siguro gawin. Di ba? Na mag-report.
ba? Yun. Mga bagay na mga ganun na hindi naman sila taga roon, di ba? So yun, maaari sigurong ganun. Kung meron ganun, mga baril na ganun. O halimbawa, may hawak na patalim, papasok o may hawak na itak, papasok ka dun sa bakuran na may bakuran. O iba, di ba kayo na hinahala yun? Baka siguro maaaring nanggamin natin na yun ay may report natin yung mga ganun mga bagay. Di ba? Na ikaw ay papasok ng bakuran, alam mo namang di tagaro bakit may kutsilyo yun, bakit mayroong itak yun, diba? Baka mayroong gagawin hindi mabuti. So yun. So ngayon, sisitahin siya ngayon at bakit ka pumupunta dyan, no? Unless, halimbawa, or whatsoever na hindi basta-basta ka re-report, yun pala, gustong bumusita lang doon ng tao, halimbawa, kaya nandun siya. Halimbawa, may permit to carry pala yun, kaya gustong bumisita, kaya ganon. Or else, ay, kailangan ay ganon, di ba? So, maging mahusay kung paano natin titingnan na ito ay dapat nating kainahingalang i-report or ito ay talagang may krimen. But usually dapat, ang payo ko ay mayroong krimen na talagang ginagawa. Kasi kung halimbawa isang tao papasok ng isang compound, walang may daladalang kung anong deadly weapon, pwedeng trespassing agad yun Diba? So, pwedeng may report. Krimen na agad yun threat yun. Mga ganon. So, ngayon, kaya lang maging accurate. Dahil baka yung nire-report mo, hindi naman threats, di ba? So, yun. Threat agad kasi yun Banta agad sa buhay yun kung mayroong ganon mga tao. Kaya ka-report yun, hindi lang hinala yun. Mga ganon mga bagay. Kaya lang, maaari pagkakamali mo kung nakakita ka ng ganon, di ba? Pumasok sa isang bakuran, hindi naman sa pinto, sarado lahat, pero nakapasok sa loob, mayroong mga baril. Yan. Deadly weapon. So, unang-una, trespassing, pangalawa, life threat, yung mga ganun. Yan. So, yan. Yun. At, so, yan. Sana ganun ang taong bayan na makatulong sa pamamagitan ng wastong pagre-report, may respeto sa karapatan at naaayon sa makatotohanan at naaayon din naman sa batas. Siyempre, hindi rin sila naninira lang. Kasi kung maninira ka lang, dapat yung gano'n naman ay mayroong counter. Siyempre, yung kanyang inireklamo mo na mali, pwede kang ihabla. Dapat yung ating pulis, dapat gano'n yung panuntunan. Pag halimbawa, mayroong isang tao nag-report sa'yo, di ba? Parang aggravation of circumstances or parang yung hindi lang aggravation, parang alarming scandal, di ba? Kapag tumawag ka, nire-report mo, mali. O, alarming scandal yun, o kaya aggravation of circumstances. Pwedeng kasuhan nung maaaring ng pulis or nung biktima, di ba? Na report. Siyempre, hinarap mo halimbawa pinuntahan mo ng pulis. Sinita mo, ano ka dyan? Bakit ganyan ka yan? Diba? Sabi mo, nagarito ako ba? Magano'n, akin to. Ayun. Wala naman palang krimen. Sino nag-report niyan? Baka pwede kong ireklamo yan, di ba? Pwedeng dapat gano'n. Para fair. Para yung mga taong naninira lang ay mabalikan sila, di ba? Parang gano'n. Or else, patatawarin. Mga gano'n, mga bagay. Yan. Kaya para hindi mamiyasay yung mga tao na gagawa lamang ng paninirang puri, para halimbawa, i-report yung isang tao mali naman, gano'n ang kanilang kasasapitan. Di ba? Sana maging mahusing batas natin doon. At yun, so ang kaliwanagan ng Banda ng Santa Maria ay magliwanag sa ating kapulisan at mga mga Pilipino at matulungan sa mabuting pagharap at laban sa kriminalidad. Maliwanagan ng lahat, maiwasan ng pang-aabuso at krimen. So yan, maliwanagan ng Banda ng Santa Maria sa Bandang Pilipino at mamuhay ng mabuti. Iwasan yung paggawa ng krimen at yun sa paman, iwasan ng paggawa ng pang-aabuso o kriminalidad. So yun, everybody, government, private, iwasan ang paggawa ng krimen. Mga gabay kayo ni Banda ng Santa Maria, mamuhay kayo ayon sa kabanalan ng ating banal na Panginoon Diyos. So to avoid those crimes o anumang pagkakasala, krimen, paglabag sa batas yan. Yan. Muli, ang kaliwanagan ni Banda ng Santa Maria, magliwanag sa buong Pilipinas, buong mundo, particular sa pamahalaan at mga Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalaan mabuting matuwid-tuwid ng karapatan ng tao. Iwasan pang-abuso, paglabag sa karapatan. Yan. At yung katiwalian o yung korupsyon. Bagkos ay yan, nabanggit natin, mamahala kayo na mabuti. Yung mga mamamayan naman, iwasan yung paglabag sa pamahalaan, paggawa ng krimen, suportahan yung mabuting pamamahalaan, patas na usisya, karapatang tao. Sa kayo, mamuhay tayo ng mapayapa, maunlad. Isalat, makapanampalataya tayo ng sa ating banal na Panginoon Diyos,
at tayo ay magkakaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual sa maginhawa at papayapang pamumuhay. Ngayon, kung tayo ay mamumuhay ng magulo dahil na rin sa ating paglabag sa batas, dahil na rin sa kasamaan ng pamahalaan, napakahirap na tayo ay mamuhay ng matuwid at may sa ating pananampalataya kung ganyan magulo. Pero kung tayo ay gumagawa ng mabuti, mas maganda dahil na napakagaan na tayo ay mga pananampalataya sa Panginoon Diyos. Wala tayong gagawin kundi mag-worship na lamang na mag-worship at mamuhay at magtulungan, di ba? Kung tayo ganoon. So sa malaking pag-asa sa maganda pamumuhay, malaking pag-asa yung kaligtasan spiritual. At hindi doon sa magulo at gumagawa ng kasama. So yun, muli sana ay patuloy tayong pagpalain at protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos at tayo ay sama-sama mo ng ayos sa mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat. Sana sa boses naman ang critics promotion ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa labong ito. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.